In this video, pag-usapan muna natin yung tungkol sa rumored plan ni Elon Musk na gamitin ang blockchain para gawing super efficient ang gobyerno ng United States. Ang pinakamayamang tao sa mundo na kilala rin bilang Doge Father ay di umano may balak na i-apply ang blockchain technology sa US government para matrack ang mga expenses, also to protect data gamit ang public, immutable, and transparent ledger. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Ayon sa ilang sources, kabilang na ang isang ulat mula sa Bloomberg, si Elon Musk ay nakipagpulong umano sa ilang representative ng public blockchains para pag-usapan ang konsepto ng paggamit ng distributed digital ledgers sa kanyang Department of Government Efficiency o DOGE. Ano ang posibleng implications nito? Kung sakali mang matuloy ang ideyang ito, baka ito na ang posibleng maging mother of all blockchains. Dahil nga, gobyerno ng US ang posibleng gumamit. Siyempre, ibang scale at lawak nito kung ikukumpara natin sa mga nauna nang sinubukan sa ibang bansa. Marami ng mga bansang nag-e-eksperimento sa blockchain tulad ng Estonia, UAE at iba pa. Pero alam nating iba pa rin kapag US government na ang pumasok. Malaki ang budget, malaki ang sakop at magiging malaki din ang epekto sa public perception. Kung magtagumpay ang initiatives na ito, baka magsilbi itong global precedent at baka maengganyo rin ng iba pang major powers na sumunod. Pero bakit nga ba gusto ni Musk na i-apply ang blockchain sa pamahalaan? Simple, gusto niyang solusyonan ang wasteful government spending, nakawan, korupsyon at malawakang fraud. Alam nating maraming kontrobersya tungkol sa hindi malinaw na paggasta ng taxpayers' money. Kung ilalagay mo yan sa isang transparent at immutable ledger, mas mahihirapan ang mga tiwaling opisyal na magpalusot. At kung merong mekanismo na automated pa gamit ang smart contracts, posibleng real-time mong masusubaybayan kung saan napupunta ang pondo, parang no escape scenario para sa mga scammer at mandaraya sa loob ng gobyerno. Posible bang magkatotoo ito? Ayon kay Boris Bilowitsky, CEO ng Layer 1 Blockchain project ng Concordium, malaki raw ang potensyal ng tamang blockchain para mapabilis at mapabuti ang internal networks ng pamahalaan, baguhin ang kontrata o procurement process at gawing mas efficient ang international payments at trade finance. Sa katunayan, malaki raw ang matitipid dyan dahil pwede kang bumuo ng mga bagong processes na hindi posible sa traditional database. Kaya kung magkataon, pwedeng maging daan ito para sa napakalaking efficiency gains na wala pang nakaka-achieve sa traditional system. Ayon naman kay John Deaton, managing partner sa Deaton Law Firm, posible raw talaga na maglagay ng buong accounts ng US government agency sa blockchain at gawin itong immutable digital ledger. Ang resulta, mababawasan ng rumors, speculations, conspiracy theories, pati na ang mga hindi totoong balita. Madaragdagan pa ang public confidence dahil nga magiging very transparent at syempre mapipigilan ng korupsyon. Kung totoo ito, mag-iiba ang tingin ng mga tao sa gobyerno. It's more than feasible, sabi ni Deaton. Napapabalita rin na napakaraming use case ang na-brainstorm ni Musk kasama ng mga blockchain experts. Halimbawa, tracking federal spending, securing data, making payments, managing buildings, pwede raw lahat i-apply sa blockchain. Pero syempre, hindi ito madaling gawin. Kung iisipin natin, napakalaki ng US federal government at pagtatagpi-tagpiin mo yung mga existing processes at ilalagay mo sa isang distributed ledger. Sobrang laki niyan, walang siguradong blueprint kung paano ito gagawin ng maayos nang hindi nagiging chaotic. Kung hahanapin natin kung saan ito unang pwedeng i-apply, si Deaton ay may suggestion kung saan sisimulan, halimbawa sa Department of Defense. Maraming supply chain processes doon at madaling magkaroon ng fraud at misuse. Pag nilagay mo sa blockchain, mas mataas ang chance na maiwasan ng double counting, ghost deliveries at iba pang modus. Pwede rin gamitin sa Internal Revenue Service, IRS, para mas maayos ang tax collection. Imagine, real-time mong makikita kung saan napupunta yung pondo o paano minomonitor ang mga bayad. Idagdag mo pa ang Medicare or Medicare spending, welfare, social security at military retirement. Kapag smart contracts ang gagamitin, baka makakita tayo ng automatic release of funds kapag na-meet ang specific conditions. That's next level transparency. Kung tutuusin, hindi na bago itong idea na gagamitin ng blockchain sa public finance. Ang multinational professional services partnership na Ernst & Young,
ay matagal nang nagwo-work on solutions na ganito. Meron na silang Public Finance Manager, PFM product para tulungan ng mga government agencies na masundan ang flow of funding. Ginagamit na ito ng ilang global agencies at maging ng City of Toronto ayon kay Paul Brody, Principal at Global Blockchain Leader ng E. Sabi niya, pwedeng magbigay ng proof and verification at each step ang isang blockchain na sobrang laking bagay para sa procurement process. Bumaba raw ang cost of contract administration ng malaki, mga 40% nang gamitin nila ang smart contract sa ilang private sector clients gaya ng Microsoft. Imaginein mo na lang kung gaano kalaki ang maiipon pag ginamit yan sa federal level. Pero syempre, hindi lang technical na aspeto ang kailangan nating isaalang-alang. Andyan ang politika, batas at kultura ng US government. Ayon kay Dito, hindi raw technology ang magiging hadlang kundi ang mga career politicians na posibleng tutol sa ideyang ito. Baka ayaw nilang makita ng publiko ang lahat ng detalye ng paggastos. May mga maaapektuhan kasi, komplikado rin ang pagpasa ng bills na magpapahintulot sa full-blown blockchain integration. Malamang marami pang diskusyon at negosasyon yan bago maipatupad. Ganon din ang sabi ni Nassim Naqvi, founder at president ng British Blockchain Association. Sinabi niya na masyadong maliit pa ang engagement ng mga US Congress members pagdating sa blockchain policy making. Mga 20% lang daw ang talagang aktibo, malaki pa raw ang kinakailangang edukasyon ng mga lawmakers para maintindihan nila ang potensyal at risk ng technology ito. Kung susukatin natin kung gaano kalaking pera ang nawawala dahil sa kakulangan ng transparency, may estimate na umaabot ng 2% to 5% ng world's GDP o $1.5 trillion hanggang $2.6 trillion. Kada taon ang nauubos dahil sa corruption. Kung makakabawas dito ang blockchain, mas maganda at bilang US ang nag-eeksperimento. May mga bansa ring gaya ng UK, China, India, Estonia, Germany at UAE na meron ng national blockchain roadmaps. Ang UAE halimbawa may Smart Dubai project na nakakasave ng 3 billion kada taon. Nagtanggal ng 25 million man-hours at 411 million kilometers worth of travel. Samantalang ang Estonia nakapag-issue na ng 400 million digital signatures, nakasave ng 1,400 years ng working time at 2% ng kanilang annual GDP ang nababawas dahil sa blockchain-based na government services. Ang tanong, kaya bang higitan ng US ang mga bansang ito kapag pinasok ni Musk ang blockchain revolution sa federal government? Maraming naniniwala na oo, kahit maliit pa rin ang actual experience ng US government sa blockchain. Malaki ang influence ng Amerika. Kung biglang maglabas ng big announcement na ilalagay na natin ng Department X or Agency Y sa blockchain, tiyak na iikot ang ulo ng ibang bansa at baka sundan nila. Ayon kay Bilowitsky, pwede nitong i-supercharge ang industry at makaakit ng mas maraming brilliant minds para i-push pa ang technology. Sabi rin ni Brody, if the US government were to do this, it would be a powerful message that would spark similar action around the world. Parang domino effect lang. Siyempre, malaki ang ginagastos ng pamahalaan, kaya mas malaki ang magiging benepisyo kung magiging efficient ito. Sa huli, sabi ni Deaton, siguradong darating din ang panahon na halos lahat ng government spending sa buong mundo ay nasa distributed ledger na. Tanong na lang talaga ay kung 10 years to 50 years mula ngayon, pero hindi raw maiiwasang mangyari. Kung mangyayari nga ang plano na ito ni Musk, pwedeng maging daan ito sa mas malaking adoption. Hindi lang din naman ito tungkol sa US alone, maging ang global financial system ay maaaring maapektuhan. Pwede nang gawin ang cross-border payments sa mas mabilis, mas transparent na paraan. Kung mayroon kang tamper-proof ledger, i-connect mo yan sa iba pang mga bansa. Pwede ring i-streamline ang foreign aid. Imagine may conditions bago i-release ang pondo sa ibang bansa. At once na na-meet ang condition na iyon, automatic namang mag-trigger ang smart contract. Ang laki ng napipigilang korupsyon, lalo na sa international aid. Pero syempre, mananatili pa rin ang question ng governance. Paano kung biglang may attack sa network o kung may loophole sa code? May mga technical at legal na suliranin din yan. Pero ang bottom line, kung si Elon Musk mismo ang magsusulong ng technology ito sa US government, inaasahan ng marami na mas mabilis ang magiging adoption at mas active ang magiging diskusyon sa loob ng Kongreso. So ano ang masasabi nyo dito? Viable ba ang concept ng mother of all blockchains para matrack ang US government spending at iba pang operations, o sobrang ambisyoso lang at halos imposible i-implement? Let me know in the comment section. At yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.